sa grasya. Okay? So, many times, nadungog na to ang meaning sa grace. Is a unmerited favor, no? Dili ka deserve, hatagan sa maong butang ang gihatag sa Dios. Mao na ang grace. So, grace is God's redemption at Christ's expense. Mao na ang meaning. God's redemption at Christ's expense. Now, ang grasya mo usa ka magtutudlo, and it is according pa to ang puso mo na magtudlo ka nato. To those to whom God has brought salvation, kaya katong mga butang, mga igsoon, mga naghatag ka nato, ang grasya o yung nagdala ka nato nato sa kaluwasan. Now, dili lang bitaw nato nga mahibalaan sa panahon nga kita nadungog na ito sa ang grasya kung sa kaluwasan, dili lang dito tataman ang natong pagkahibalo sa mga grasya. Now, pagkahibalo na ito sa grasya, mga yung kaigsoon, yung okay, hinungdan, nga kita nakapatong og kaluwasan. Now, diha lang ba ang ito ang pagsabot? Muna ang hinungdan sa Bible, common grace. No? But, dili lang dito taman mga kaigsoon nga nadawat na ito. Sabta na ito ang grasya, but mo kung kini, magtudlo ka na ito, magpahinundog ka na ito sa matag adlaw sa itong pinabuhi. Nga na ay ang grasya. No? Usa ang mahimo sa grasya sa itong pinabuhi. Dili lang sa panahon ng isod nga lumasod ka. Apon maupoy, magtudlo ka na ito, mag-isod sa matag adlaw sa itong pinabuhi. Now, iba ka makita din sa Bible, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Na ano makita din ang word nga all. No? Buot pasabot, ang grasya, mga igsoon, nagdala o kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Dili isam. No? Kung ito na yung mga butaw karon nagtudlo ang salvation katulad sa mga pinili. But the Bible says, indeed, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. And then, ingatini, so sa verse 12, now, tulog ang mga importante ng mga butang mga igsoon, nga lesson na ito na makita din. What grace teaches us? Number one, it teaches us to deny ungodliness and worldly lusts. Okay? In other words, ang grasya, wala nagtudlo ka na ito na maghimo ng kita sa yun na magkinabuhi diha sa sala. But the Bible says, kung anaan na ang kaluwasan ka na ito, ang grasya, mao'y magtudlo ka na ito mga igsoon to mortify and kill the sin nga naa sa ang kinabuhi. Buot pasabot, the Bible sa iman sa Biblia na ang tanan nga anak ng Kristo, bago na siyang binuhat. Ang mga karaang utang, lumalabay na ang mga bagong utang, muabot. Na buong pasabot, ang grasya mo yung wala nagtudlo pa na ito, na mahimo itang komportable sa sala. Grace produces in us a truer view of sin. The more na masabta na ito ang grasya sa Ginoo, the more na ang sin at i-hate. Mao na sa Biblia. Ingon din, nagtudlo ka na ito, teaching us that denying ungodliness. What is ungodliness, mga igsoon? Hindi mo na siya ang tawag na ito nga it contradicts sa gitawag na ito nga kabuton sa Ginoo. Okay? Mao na ang dili pagkadus no. And worldly lust. Now, so, kung sa'y mahimo sa grasya sa ato ang kinabuhi so, it produces in us a truer view of sin na mao'y hinungdan and enable mga igsoon nga ang sin at ang i-hate atong i-despise. No? Buot pasabot nga ang tinuod ng Kristohanon nga nagasabot
sa kaluwasan, nagkadawat sa tinuod na nakaangkon sa tinuod ng kaluwasan, di siya malipayon sa paghimo o sala, iyang ganing i-hate, iyang ganing i-despise. So, ayan himuon, katong mga tao na nakabalo sa grasya sa Diyos will therefore work to root out the sin in their lives. Butlon, because grace doesn't teach us to be comfortable in our sin. Kung pasabot mga igsoon, kung naana ang grasya sa tuwa, nilida na ka mga igsoon sa sala, sama sa pag-iingon sa Biblia. Now, mone, ang word nila, i-describe ko din ha sa bukong John, in 1 John chapter 2, verse 15. Okay? Even say that, love not the world, neither the things that are in the world. At sa mga puntahan, if any man love the world, the love of the Father is not in him. So, ato makita din mo yung son, kay usa di ay ang butang nga hindi malaki kinahanglan igubang ang kalibutan. Pangamot ang sistema kung unsa ang naa sa kalibutan. Tungod kay kung higugmaon na ang kalibutan ng mention ang gugma samahan, wala kanato. Now, mo na nga dahil mga butang sa atong kinabuhi, nga abi na ko panalangin na sa Ginoo, pero di ay naman. Kaya ang panalangin imbes nga imuhang butang sa Ginoo nang makapag-alagad ko sa Dios, pero tungod kay naay butang na di nakahimo sa pagbabag, di na to siya ang panalangin. No? Wala nga. Careful ta. Tungod kay ang nasa kalibutan kani, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So tulo, kaning kaibog sa unod, kaibog sa mata, ug ang garbo sa kinabuhi is not of the Father, but is of the world. And so on. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So it is a reminder sa ito mga igsoon, na dili tayo kailangan nga i-enjoy na ito mga igsoon ang butang na hindi makahatag ng kimaya at sa Ginoo. Nagiginahanan natin i-despise. No? Grace teaches us to deny ungodliness and worldliness. So anything na dili second mga igsoon, ito it teaches us to live lives of self-control, righteousness, and godliness. So, balikan, no? Sa first point. Okay, in verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kaya nga naman so, naingon ni Apostol Pablo, tungod kay sa panahon ng Iso sa nasulat niya ni Katubang Titus, ang sitwasyon sa mga Kristohan ngadto sa Crete, grabe ang ilang pagka-worldly, grabe ang ilang kaudat na pag-enjoy sa sala. No? Unya ang mga Kristohanon dito, dahil tayo mo na naingon si Apostol Pablo na Katubang Titus, na ipiliti ka din sa Crete kung pag-ordain na alam yung ipag-pwede din pag-ordain din mga elders sa church. Kaya kung dito wala yung mga magdala din sa mga simbahan sa Crete ng Igsoon, mawala ang simbahan naman. Ang simbahan sa Ginoo mawala tungkol kay ang mga tao din puno sa sala. No? Malibayon sa paghimo o sala. So wala yung mag-lead kanila. Wala na nasa Titus, ipilin din ni Apostol Pablo. So, mo nang ingon niya, mag-ginabuhi kita, ingon niya, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, in other words, mga igsoon, ang grasya, wala lamang nagtutulog ka nato sa pag-ginusod sa sala, but to pursue sanctification. So, sanctification, mga igsoon, it means
separation. O pasabot ba na sa diha nga naangkon na to ang kaluwasan, ingon pa sa Biblia, gikan sa darkness, idalat pa sa Ginoo sa light. O pasabot nga dili ta isagod ngadto sa mga ugaw. Kaya naman, kay pinipiyuhan na ta sa hamiling dugo ni Kristo. Dili na niya, naatay ito na progressive na sanctification. It means na magkinabuhi ka na balaan sa itong kinabuhi every day. Makasudakot ka, mga igsoon, makasala ka, but the grace of God, it teaches us to separate, mga igsoon, mag-mori ka na progressive na sanctification. Muna every day na nag-pray ka sa Pinoon, edikay ka sa sala, ilikay ka mong igsoon, kita mong sa sala, ilayok ka, ikan sa kasalanan, muna ang sanctification. Na buot pa sa buot na ay idea din mga igsoon na paghubo sa mga unang pagkatao. Na buot pa sa buot mga igsoon, sa imo mga ganit, bago ka magsuot o bagong silina, bagong nilaman ng silina, buot sa hindi mo itong daan. Buot pa sa buot mga igsoon, dili ka pwede din mo sa pawan ang imong daan ng silina. Now, the Bible says nga, ang tanan nga anak ng Kristo bago na siyang binuhat. Okay? So, the Bible teaches, it not only teaches us to put off the old man, but it also teaches us to put on the new man. Okay? Mauna ang tuto sa Ecclesiastes. It encourages us to apply the commands of God to our lives and to grow in godliness. Bitaw ni mga Diyos, kung sakto ni mo ni ang word na soberly, magmaigmat kita. Okay? Magbantay kita ay kung sa Biblia, kaya ang adversary is like a roaring lion na nagpangita sa iyahang tungkulon. Yung manggit, magkinabuhi kita mga tao. Kung di mo na ang nagustuhan sa Diyos, ikaduha ay katulong, magkinabuhin kita na Diyos nun. Magkinabuhin kita na balaan din sa presente ng kalimutan. So it encourages us to apply the commands of God to our lives and to grow in godliness. Bitaw na ginatutuan ka. No, daghana mga nagatulo, dili daw yung si Kristo, but this verse atong natanong ni Solomon, He is the blessed hope of we should look in the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Daghang mga tao, nagkatuo sila na si Kristo, Savior lang, dili Diyos. Pero ito sa Biblia, niya great God and our Savior, Jesus Christ. So, what grace teaches? Third one is on, katulo, it teaches us to look for the blessed hope, which is the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Nagkatulo ka na ito, matungod sa paglantaw. Okay? Kada itong naanong kuntay, mga nangausahin ng igsoon, abi magpunta ito kung ganang ang atong pagkakristuhano, anong igo lang ka ba nga nakatungog ka sa pulong sa Ginoo, manana, simpa-simpa lang. Muna nga ang tao, dili siya magtinguha sa kitang na ito nga pag ginabuhi ng Diyos. Kaya amin niya ang kristohanan na lang. Pero naadit tayo ginalantaw ang Lord. Ngayon pala sa Biblia, kung sa man ang ato ang ginalantaw, kung sa man ang atong ginapaabot. No? Kung masabta na ito nga nagapaabot na diha ng Kristo sa iyang pagbalik, mas the more na namundot sa pag-alagan. Mas the more na ito nga i-despise, i-reject na ito ang mga sins akong kinabuhi. Hindi naman nagapaabot na sa ato ang manluluwas ng balik din sa kalimutan. Siya ang ato ang buhi.
nga paglaong siya ang atang blessed hope. So, ang Biblia, wala na gatudlo ka na ito, sa diha mamadawat na ito ang kaluwasan. Kanang, mawili